So eto na mga kababayan, pag-usapan po natin na itong mga nakita po nating balita na kung saan mga kababayan soplak ng matindi dito. Etong mga taga-suporta ni Digong na nagsasabi na bakit daw isinuko yung soberanya ng bansa, bakit daw pinayagan namang himasok ang mga dayuhan dito po sa ating bansa para isuko etong si dating Pangulong Duterte. At dito mapapag-usapan din po natin mga kababayan na itong naging sagot ng Malacanang patungkol po sa ipinamalita ni Bato de la Rosa na magsusumbong siya dito kay Donald Trump mga kababayan about po dun sa aeroplano na sinakyan ni dating Pangulong Duterte papuntang Dahig, Netherlands. At dito matatalakay din po natin etong lumabas mga kababayan na survey patungkol po sa top Metro Manila mayors mga kababayan or yung mga mayors na nakakuha ng malalaking ratings. At kabilang po dyan etong si Mayor Vico Soto at si Mayor Hani Lacuna mga kababayan. Ano po, pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po munang sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po sa ating YouTube channel ay hinihikayat ko po kayong lahat na huwag nyo na po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng panibagong issue or topic na katulad po nito. So ito, umpisa na po agad natin mga kababayan itong nakita nating video ni Senate President Chis Escudero na kung saan mga kababayan soplak ng matindi yung mga taga-suporta ni Digong na nagsasabi na bakit daw isinuko yung soberanya, bakit daw pinayagan na manghimasok yung mga dayuhan dito sa ating bansa. So ito ay play na po natin. Mga Pilipino ang nagsampa ng kaso sa ICC, Tama. hindi mga dayuhan. Pilipino rin ang nagdesisyon. Sabi nga ni Secretary Remulla, hindi ba, na gawin ito. Wala namang dayuhang nang himasok doon. Wala namang pending na kaso dito laban kay dating Pangulong Duterte para sabihin mong tinanggalan natin ng jurisdiction yung Pilipinong huwes na magpasya sa kasong ito at pinasa natin sa dayuhan. O ayan, kita nyo ha, unang-una mga kababayan noong 2017, Pilipino ang lumapit sa dayuhan at nagsampa ng demanda laban po kay dating Pangulong Duterte dahil sa mali po niyang pulisiya patungkol po sa pagsugpo sa ipinagbabawal na bato na marami mga Pilipino ang nagbuwis ng buhay or binawian ng buhay. At ang pinakamasakla pa dyan, mga pobreng Pilipino yung tinatamaan ng kanilang kamay na bakal. At may mga batang inosente na nadamay noong mga panahon na yon. So ngayon mga kababayan, kung titingnan po ninyong mabuti, hindi po mga dayuhan ang nagsampa ng reklamo laban kay dating Pangulong Duterte, kung hindi kapwa po natin Pilipino ang nagtungo mga kababayan sa International Criminal Court para ihabla etong si dating Pangulong Duterte. At ang isa pa dyan mga kababayan, noong mga panahon na inalis ni dating Pangulong Duterte sa jurisdiction ng Rome Statute ang Pilipinas, nangako po siya na magsasagawa po sila ng investigasyon patungkol po sa mali po niyang pulisiya. Kaso nga lang ang nangyari, hindi po sila nagsagawa ng investigasyon dahil nga ang tatamaan po niyan mga kababayan ay walang iba kung hindi etong si Digong at yung kanya mga kaalyado. Kaya hindi po sila nagbukas ng investigasyon patungkol po sa AJK mga kababayan na nagbigay naman ng dahilan para maging determinado yung mga nagsampa ng reklamo sa International Criminal Court na ipagpatuloy yung kanilang habla laban po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga po kung iisipin nyo po yung mga nagsasabi dyan na binastos yung justice system natin dito sa ating bansa kasi nga isinuko daw yung soberanya, isinuko yung isang Pinoy, nagkakamali po kayo dyan dahil unang-una nga gaya nga ng sabi dito ni Senate President Chis Escudero, wala namang reklamo patungkol kay dating Pangulong Duterte dito sa ating bansa sa mga hukuman po natin about AJK mga kababayan. Kaya talaga kung tutuusin, dun po sa ICC may pananagutan etong si dating Pangulong Duterte at dun dapat po siya litisin. Ano po, dahil nga wala namang kaso na naisampa nung panahon ng administrasyon ni Digong about AJK dito po sa ating bansa. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Dahil nga walang pending case. Ironically, if Tama. you go by comparison, sa kaso naman ni Congressman Tevez, may kasong pending dito. Kinukuha natin siya mula sa Timor-Leste para Tama. harapin yung kaso dito kasi may pending na kaso dito.
Kasi bago naman nahuli sa Timor-Leste, etong si Tevez mga kababayan, nakasuhan na po siya dito po sa ating bansa. Kaya nga po nagtago siya at pumunta siya ng ibang bansa. Kaso nga lang ang problema, nahuli po siya sa Timor-Leste sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan po natin sa Interpol. Mga kababayan, ano po ngayon ipagpatuloy pa natin? Kaso ni dating Pangulong Duterte, walang pending na kaso dito para harapin niya. At yun ang piniling venue ng mga biktima at nagrereklamo para makakuha sila ng hustisya. So, wala akong nakikitang pag-agaw, ika nga, ng jurisdiksyon ng korte sa Pilipinas kaugnay sa isyu at bagay na ito. At sangayon sa batas din na umiiro sa atin, na sinight din naman sa hearing, pwedeng dalhin ang sino mang akusado, Pilipino man o dayuhan, sa International Court kaugnay ng crimes against humanity. Tama! Sa mga individual. Yan ay batas pa rin na umiiral sa ating bansa. Mga O ayan ha, maliwanag naman mga kababayan yung paliwanag dito ni Senate President Chis Escudero na kung saan maliwanag din naman sa isipan nating lahat, doon sinampahan ng kaso ni na former Senator Trillanes si dating Pangulong Duterte kasama yung mga biktima ng AJK sa International Criminal Court. Doon siya may kaso, kaya doon po dapat siya litisin mga kababayan, at doon din po niya dapat harapin yung mga kaso laban po sa kanya. At yung mga nagsasabi na isinuko yung soberanya ng Pilipinas, ibinigay sa mga dayuhan, hinayaang manghimasok yung mga dayuhan, wala pong katotohanan yan dahil hindi naman po dayuhan ang kusang nag-imbestiga dito sa ating bansa at Pilipino ang kusang lumapit sa mga dayuhan para panagutin etong si dating Pangulong Duterte. Ano po, at hindi naman yung mga dayuhan ang nag-atubili na lumapit sa atin para panagutin etong si Digong, kung hindi kapwa po natin Pilipino ang gustong magpapanagot kay Duterte doon sa International Criminal Court. Ano po, so ngayon, punta naman po tayo mga kababayan dito sa next topic po natin na kung saan nakita po natin etong post mga kababayan galing po sa Asenso Manileño na kung saan naglabas na po ng survey patungkol po sa top Metro Manila mayors, at ang number 1 po dyan mga kababayan ay walang iba kung hindi ang napakagaling na mayor ng Pasig City na si Mayor Vico Soto na nakakuha ng satisfaction na 95% at trust rating na 95% din mga kababayan. At naandyan din po etong si Joy Belmonte or etong si Mayor Joy Belmonte ng Quezon City na nakakuha ng 81% satisfaction at trust rating na 82% mga kababayan. At ang pangatlo ay walang iba kung hindi etong si Mayor Hani Lacuna na nakakuha mga kababayan ng satisfaction na 80% at trust rating na 81%. So ito ay isang indikasyon at patunay mga kababayan na talagang ginagampanan ni Mayor Hani Lacuna yung kanyang trabaho bilang mayor ng lungsod ng Maynila, at hindi po siya nagpapabaya sa kanyang trabahong ginagampanan bilang ina ng lungsod ng Maynila. Dahil kung tutusin mga kababayan, sabi ko nga po sa inyo, baon ng Maynila sa napakalaking utang dahil po sa ginawang pag-utang ni Isko Moreno at pagbibenta ng mga ari-arian ng lungsod ng Maynila. At nung naupo po itong si Mayor Hani Lacuna, unti-unting binabayaran yung utang ng lungsod ng Maynila at unti-unting ginagampanan yung pagpapaganda sa lungsod ng Maynila mga kababayan. Kaya hindi po natin masisisi kung bakit mataas pa rin sa mga survey na lumalabas eto pong si Mayor Hani Lacuna, kasi alam naman po natin na talagang tapat at totoo yung ginawa po nilang pagsiservisyo dyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya yung mga kababayan po natin, ng mga Manileño, sana suportahan po natin mga kababayan yung taong mas may malasakit sa mga kababayan po nating Manileño dyan po sa lungsod ng Maynila, dahil hindi naman po mapapalagay ang pangalan dito ni Mayor Hani Lacuna sa top Metro Manila mayors kung hindi po siya nagtatrabaho at kung hindi niya po ginagalingan at ibinibigay yung kanyang best sa kanyang trabaho bilang isang mayora ng lungsod ng Maynila. Ano po, kaya doon sa mga naandi dito sa listahang ito mga kababayan, yung top 5 mga kababayan ay masasabi po natin na sobrang gagaling na mga mayor ng mga ito at ginagampanan nila yung kanilang trabaho. Ano po, so ngayon punta naman po tayo mga kababayan dito sa last topic po na nakita natin na kung saan ayon daw po dito sa Malacanang wala na daw pong dahilan etong si Senator Bato de la Rosa para magsumbong daw mga
mga kababayan sa US. Ayon daw po dito sa eroplano na sinakyan ni former President Rodrigo Duterte papuntang ICC. Hindi ko nga mga kababayan maintindihan kung bakit mas pinupunteriya ngayon ni Bato de la Rosa yung may-ari ng eroplano kaysa pagtuunan ng pansin yung paglabas ng arrest warrant galing po sa ICC. Bakit? Dahil natatakot ba siya mga kababayan na yung eroplano na kinatatakutan niya ang magdadala papunta sa kanya sa The Hague, Netherlands once na lumabas yung arrest warrant laban po sa kanya. So ito i-play po natin. Walang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong pa sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay ito ng eroplanong ginamit para dalhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, the Netherlands. Sa kanyang pahayag, sinabi ni de la Rosa na malinaw sa executive order ni US President Donald Trump na maaaring parusahan ng sinumang non-American person o organisasyon na direktang nakikipag-ugnayan sa International Criminal Court Diba? para i-detain ang isang protected person. Subalit tugon ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakasaad rin sa nasabing iyo ang pagrespeto ng US sa prerogative at sovereign power ng isang bansa. Oh. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po ni At saka mga kababayan, sa totoo lang, walang pakialam ang Amerika sa personal na isyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte. Kasi unang-una, pulisiya ni dating Pangulong Duterte yung pinag-uusapan dyan, yung kanyang mga maling pulisiya na nagdulot ng pagkapahamak ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Ang isa pa dyan mga kababayan, kung titingnan nyo din, yung madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato ng dating administrasyon, ang tinamaan lang niyan ay yung mga kapwa po natin may hirap na pobre na katulad po natin. At yung nanamasa ng madugong pakikipaglaban nila sa ipinagbabawal na bato ay walang iba kung hindi yung mga kaalyado nila mga kababayan na mga hinihinala na drug lord katulad nitong sina Michael Yang. At saka kung matatandaan nyo mga kababayan, dati tinabla ni dating Pangulong Duterte itong si Donald Trump at mas inuna niya ang pakikipag-ugnayan niya dito kay Xi Jinping kaysa pagbigyan itong hinihiling ni Donald Trump noong mga panahon na presidente pa itong si dating Pangulong Duterte. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong Kaya para nga. freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. O yan, maliwanag mga kababayan kaya tigil-tigilan na ni Senator Bato de la Rosa ang masyadong pag-iisip patungkol sa warrant of arrest na lalabas patungkol sa kanya at patungkol do sa eroplano na possible na magdala sa kanya papunta sa The Hague, Netherlands once na ma-arresto po siya sa bisa ng warrant of arrest ng ICC na ipinadaan sa Interpol mga kababayan at ibinaba sa ating mga law enforcer. Kaya mga kababayan, di ba kung iisipin nyo, sinasabi lagi ng mga taga-suporta ni Digong na wala daw jurisdiction ang ibang bansa at wala daw karapatan ng mga ilam ang ibang bansa dito po sa ating bansa patungkol po sa mga issue ng ating mismong bansa. Pero bakit si Senator Bato de la Rosa ay tatakbo sa Amerika at magsusumbong kay Donald Trump patungkol sa sinakyan na eroplano ni dating Pangulong Duterte papuntang The Hague, Netherlands? Unang-una, yung kinakaharap naman na kaso ni dating Pangulong Duterte at yung kakaharapin na kaso ni Senator Bato de la Rosa patungkol po yun sa mali po nilang ginawa noong mga panahon na sila po ay nasa kapangyarihan at labas po dyan ang Amerika. Mga kababayan, ano po? So kayo, ano po ang komento po ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po masasabi niyo mga kababayan hingil po sa naging paliwanag ni Senate President Chis Escudero patungkol po sa sinasabi na mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na isinuko daw yung soberanya ng Pilipinas sa ibang bansa dahil nga isinuko itong si dating Pangulong Duterte daw, yan yung pinapalabas nila sa The Hague, Netherlands sa ICC. At ano rin po masasabi niyo hingil sa gagawing pagsusumbong ni Senator Bato de la Rosa
dyan po mga kababayan kay Donald Trump para questionin yung nagmamay-ari ng eroplano ng sinakyan ni dating Pangulong Duterte papuntang Dahig, Netherlands. At ano rin po ang komento nyo hinggil po sa pagpasok bilang top 3 ni Mayor Hani Lacuna bilang isang epektibong mayor dyan po sa lungsod ng Maynila. Ano po, anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin mga kababayan. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.